Alam mo ang nangyayari sa tatlo na yan. Di ba? With a shout, yung mensahe ng propeta na binabanggit ni Brother Johnson. With the voice of Archangel, yun po yung rapturing faith. The voice of Revelation 10, angel. May dala siyang rapturing faith. Hindi pinasulat yun. Diyan mo say amen? So hulaan lang natin. Hindi po. May 7 thunders. Tama? Ay, yung iba, ayaw na ng 7 thunders eh. Masyadong symbolic yung thunders eh. Pero yun ang sinasabi doon. Tama? When he uttered his voice, yung mighty angel na yun, 7 thunders uttered their voices. Ibig sabihin, nag-transmit ito sa 7 kulog. Ayaw na nila nun. Ayaw na nila. Nauwi lang sila sa isang nanatili sila sa shout. Ang shout po ay mensahe rin yan. Para gisingin ang mga mananampalataya. Para gisingin ang mundo ng Kristyanismo na may sinugo ang Panginoon Diyos, preparasyon sa kanyang pagbabalik. Alam niyo ba yon? Hindi ba si John the Baptist nang question siya, no? Sa anong kapamahalaan nagkapangyarihan ka nangangaral? Sa amin, sabi ng mga Hudyo, yung mga Pariseo sa Saduseo. Sa anong kapamahalaan? Sabi niya, simple lang, kumuha lang siya ng versikulo. Sa Isaiah chapter 40 verse 3 ba yun? Kung di ako nagkamali. Sabi niya, ako yung sumisigaw sa ilang na sinasabi ni Isaias. Pantayin ninyo ang daan ng Panginoon at ipaghanda siya ng daan. So, yun ang ministry niya. Amen? So, ganoon lang kasimple. Ang lingkod ng Diyos, may nalalaman sa ministry niya. Tama? Hindi ang ministro ng Diyos ay tatayo sa harapan niyo at mangangaral basta-basta. Hindi ganoon. Kailangan alam mo yung ministeryo mo. Alam mo yung calling mo. Alam mo yung pagkatawag mo. Alam mo yung gagawin mo. Alam mo kung anong bahagi ka ng ministeryo. Kasi marami mga nasasabi natin pangahas. Nakarinig lang ng tinig ng sigaw, tinig ng propeta o mensahe ng mga malalalim na bagay ng propeta, mga kapatid. Pakiramdam nila sila na yung autoridad di ba? Nabagamat ginagamit lang nila yung salita na sinalita ng propeta. So yung tawag sa kanila ay quotationer. Yung isang quotationer hindi na nagpakita sa akin na laging naghahamon, laging nagyayaya. Sino may mas malinaw na mensahe, ilatag natin at pag-usapan natin. Nung sinagot ko, mga kapatid, ang tagal na naghahamon ng tao. Nung sinagot ko, wala na, hindi na bumalik. Hindi na nagpakita. Simple lang naman ang ginawa ko. Dahil naniniwala siya sa isang propeta na pinaniniwalaan din natin. So, kinote ko na lang para walang problema. Ang problema, hindi niya matanggap Kasi yung sa tingin niyang tama, pinamalian din mismo ng propetang kinikilala niya So, anong ibig sabihin nun? Dahil ang mensahe ng propeta, mga anak, may 2 statement yon. Isang tama at isang mali. Ano yan? Di ba napakatalino ng Panginoon, di ba? Di ba sabi na nga ni Pablo sisirain ko ang karunungan ng mga matatalino. Tama? Akala nila lahat ng sasabihin ng propeta tama Ay hindi nila alam nagsasanga ang dila ng propeta. Tama. So, ano sabi ng propeta? Bumalik kayo sa Biblia. Ganoon lang naman kasimple, di ba? Kasi Biblia talaga ang basihan ng kaligtasan Hindi naman, kahit sinong dumating na apostol, sinong dumating na propeta, may tendensiya magkamali yan. Tama?
At ipapahintulot ng Panginoon ang mali para subukan ka. Para subukan tayo. Dahil siya ay isang Diyos na matalino. Tama po. Kasi kadalasan sa isang tao, panatiko ang pag-uugali. Ayaw ng Panginoon na maging panatiko tayo. Ayaw ng Panginoon na magtiwala kayo sa sasabihin ng tao. Ang gusto niya, makikinig kayo dito sa sasabihin ng tao, pero babase kayo sa Biblia ninyo. Kaya required sa atin magbuklat ng Biblia. Matuto sa Biblia. Pero may instances naman sinasabi, mapalad ang nakikinig. Pwede rin ganon, tama? At pwede rin mapalad ang bumabasa. Ngayon, kung tatlo na yan, mapalad ang nagbabantay. Kung yung tatlo na yan, napagsama-sama mo yan, sobrang palad mo na. Tama? Tapos, amen? Kasi kung tagapakinig ka lang, parang ayaw mo na magbuklat ng Biblia, ayaw na mag-research eh. Siguro, dala ng sobrang pagtitiwala, ayaw ng Panginoon Diyos na ganun. Gusto niya, mahalin natin, yakapin natin ang Biblia, ang salita ng Diyos. Marami na may miloso po dito na hindi raw lahat na nakasulat sa Biblia salita ng Diyos. Totoo naman yun kasi si Satanas nagsalita rin dyan di ba? Sino naman yung nagsulat? Di ipinaalam ng Panginoon Diyos sa mga writer. Tama? Tapos amen? Para maipatotoo lang na yung mga pananalita ni Satanas ay kasinungalingan. Tapos amen? Kasi kung hindi mo na ilalahad ang kasinungalingan ng Satanas, paano mo naman paniniwalaan ang katotohanan? Kaya niloob ng Diyos, yung negatibo at positibo nakalista sa Biblia ninyo. Mapalad ang hindi nakakasumpong ng katisuran. Dahil sila yung magmamana ng buhay na walang hanggan. Tapos amen. Tapat ang mga salita ng ating Panginoon. Paniwalaan po natin yan. So yun. Tama yun. Sabi ni Pablo, magsalita lamang kayo ng isang salita. Ibig sabihin, isang kaisipan, isang understanding. Yan ang ibig sabihin nun. Hindi yung iba-iba na nangyayari ngayon sa end-time movement. Brother Johnson. Iba-ibang pick-up ng turo. Na hindi nila malayan, nag-dual statement ng propeta, lalong gumulo. The fun in Christ yan. Matthew chapter 3 verse 12, kung di ako nagkamali. 11 and 12 yon. Nakasulat pa rin yan yung pagkakamali ng propeta niya. Kaya, bagamat powerful ang ministry, nandun ang mga himala, nandun ang mga tanda, nandun ang mga misteryo, ang pagbabukas ng mga selyo, bagamat nandun yon, kailangan mo pa rin magbantay. Tama? At huwag basta ipagkakatiwala sa tao. Ang kaligtasan mo, kailangan mo magbantay. So yan, pinagbabantay tayo ng Panginoon. So, look up, for your redemption is near. Yung pagpapalit ng katawan. Shall we say amen? Huwag tayong magsabi sa sapat na ito, nakaintindi na ako, ligtas na ako, nabautismo na ako sa pangalan ni Yahushua HaMashiach. Okay na ako dito. Hindi po. Kulang pa yan. Bagamat nandun na ang kaligtasan. Kaya nga sabi ni Pablo, iwanan natin ang mga panimulang aral. Hindi, sumulong tayo patungo sa kasakdalan. Ang gusto ng Panginoon, ma-enjoy po natin ang liwanag ng kanyang salita. Kasi habang ang Biblia, habang nire-research mo yan, dahil may espiritu ko nga
That the Spirit of God searching the deep things. The deep things of God. Hinahanap mo yung malalim eh. Tama? Hindi ka basta, dati mo lang alam, paulit-ulit na lang tayo dyan eh. Hindi ka ganon. Dahil naghahanap ka pa ng higit pa na malalalim. Tama? Shall we say amen? Ayan ang tanda na meron kang Espiritu ni Kristo dahil yun ay naghahangad ng mga malalalim na bagay ng Diyos. Yung mga quotation na rin, diretsyo na lang, mga kamanggagawa ko. Sabihin ko na lang na ganon. Mga tamad kayo eh. Kasi isipin nyo, kinokopya nyo lang yung sinabi ng propeta eh. Kung ano yung sinabi ng propeta, yun din nasasabihin nyo. Eh di magpatugtog na lang ng tape. Ganon din yon. Ayaw nyo lang bumasa ng Biblia. So mali yun. Eh kaya nga yung isa eh, kilalang kilala ka eh. Sa daigdig ng Facebook eh, sana sinagot mo yung mga pagpapaliwanag ko sa iyo. Kasi sabi mo, naghahanap ka ng higit na maliwanag. Ngayon, yung liwanag mismo, nangungusap sa iyo, nagtago ka naman sa liwanag. Kaya nga, sabi nga, ang kadiliman ay natakot sa kaliwanagan eh. Tama? Huwag natin ugaliin yun. Harapin natin ang liwanag. Di ba? Huwag tayong matakot. Dahil yan ay exposure yan ng Panginoon. Kung talaga nasa liwanag tayo, ipaglaban natin. Di ba? Content for the faith which was once delivered unto the saints. Di ba? Paano yan? Kung ayaw mong bumaka, ibig sabihin, kasi nangalingan yun nasa iyo. Di ba, Brother Johnson? Yan ang bumaka eh. Sabi nga, paglaban ninyo ang katotohanan eh. Paglaban ang pananampalataya. So kapag ganyan, nagduda, nag-alanganin, natakot, pinawalang halaga ang liwanag, so problema nyo na nila yan. Di ba? Iyan nga ang problema ko kung paano ko isisigaw sa mundo yung katotohanan eh. Kasama ko si Brother Johnson. Ayan. Kaya nagpakita na ng tanda ang Panginoon. At walang kaduda-duda, mga kapatid, na ang Panginoon ay kumikilos sa gawain ito. Shall we say amen? Ha? Mga kapatid, kung iisipin ng iba na parang walang gagawin, walang sasabihin. Sa umpisa yan, pero later on, wala namang tatayo dito na alam na lahat agad eh. Diba? Saka nakakitang estudyante eh, pagpasok sa eskwela, kabisado na lahat. Alam na lahat. Hindi po. Nag-aaral pa siyempre. And no man is greater than his master unless he is well trained. Trained sa salita ng Diyos. Doon gagamitin tayo. Maski ako, nung araw may dealing ang Panginoon. Pero sabi ko, Lord, bigay mo sa akin ang malilinaw na mensahe at doon mangangaral ako. Dahil alam ng Panginoon ang sukat ko eh. Talagang ayaw kong magsalita kapag kaduda ako eh. Ayaw kong tatayo. Ayaw kong mangaral. Pero talaga pinagpilitan ng Panginoon. Pinagtulakan talaga ako. Maraming nangyari na dahil doon sa pagtanggi ko. Pero salamat sa Panginoon dahil nagliwanag ang salita. Amen? So yun lang. Pag nagliwanag ito, buhay na yan. Pag-asa. At magbubunga ito ng mabuting bagay dahil aagawin tayo ng Panginoon sa dakong huli. Di ba? Hindi tayo pababayaan, hindi tayo iwanan. Kaya nga ano ang tanda? Revelasyon. Unawa sa salita ng Diyos. Di ba? Kaya nga Brother Johnson ipinapakita ng Panginoon yung mga error ng kabila Dahil sabi ng Panginoon, yan ang patutuo ko sa inyo. Na hindi mga pantas, na hindi mga matatalinong tao ang pinili ko. Kundi
mga mambababa, mga mangmang, para hiyain ang mga pantas at matatalino. Tama? So, yan ang mensahe ni Brother Johnson kanina, pinutol lang niya. Sige po, itutuloy ko at lalalim pa tayo. Gusto niyo ba? Kasi simple ko lang naman yung parang lang tayo nagkikwentuhan. Mahirap naman yung sigaw ako ng sigaw. Pagkatapos hindi naman pala tayo nagkakaintindihan. Tama? So, ganyan ngayon sa daigdig ng Kristyanismo. Mga preacher, sigaw dito, sigaw doon. Aangas dito, aangas doon. Paglabas ng simbahan, walang natutunan. Dati na yan diba? Kaya namin natututuan tayong bago. Tama? Kasi ang mga agila, nagtitipon sila sa fresh message. Tama? Hindi yung reform message. Reform pa yung turo mo brother Wala bang fresh? Diba? So, ganyan ang ginagawa ng Panginoon. Kailangan fresh message na ayon sa inaasam-asam natin na pag-agaw. Shall we say amen? Rapture. Rapturing faith ang hahanapin. Tama? Ano kaya sa pagparito ng anak ng tao, makasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Bay napakaraming simbahan Bakit naghahanap ng pananampalataya ang Panginoon? Anong klaseng pananampalataya ba yun? Rapturing faith. Yun ang hahanapin ng Panginoon sa tao. Knowledge in the book of Revelation. The love letter of Jesus Christ. Dahil kung lihis ang pagkaunawa ng tao, o kaya'y natakot buksan ang aklat na ito, hindi siya karapat-dapat sa rapture. Mananatili siyang mangmang. Naintindihan natin? So, whether mababaw, whether malalim, basta't alam natin na ang Panginoon ay nangungusap sa kalagitnaan natin, pahalagahan natin yan. Tama? Purihin ng Panginoon. Sige po, yumuko tayo sandali at itutuloy ko po ang mensahe. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong lingkod na ginamit sa oras na ito. Panginoon, at pang maghayag ng iyong saloobin. Salamat at patuloy mong gamitin ang kapatid na ito, Panginoon, para sa iyong kaliwalhatian. Turuan mo siya na tumayo sa liwanag at manindigan sa bawat nasusulat na, Panginoon. Ganon din ang iyong lingkod at ang bawat isa na naghahangad. Alisin mo ang pangamba, alisin mo ang takot, alisin mo, Panginoon, ang pagdadalawang isip. Kundi turuan mo kami na manindigan at panghawakan ang mga salitang ito. Naway magliwanag ang salita mo sa aming kalagitnaan sa oras nito. Sa pangalan ni Yahushua HaMashiach, ang banal ni Israel, at aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat po. In Yahushua's name we pray. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon at tuloy ko lang yung mensahe nung nakaraan dahil wala naman sa inyo mga nagtatanong ay buksan ko na lamang marahil para sa inyo ay maliwanag yung mga bagay na yan, pero patuloy ang Panginoon nangungusap na kailangan tayong iklaro. Bagaman totoo yan yung sinasabi ni Brother Johnson na palalim tayo ng palalim, kaya lang minsan pagka nakahangyan ay talagang maghahangad ka pa ng liwanag pa. Tama? Hindi ko naman ibig sabihin na pinaghalo-halo lang natin yung mali at tama. Kundi, nandun na ang liwanag. Pero dahil ang Panginoon ay sakdal sa karunungan at kaalaman, pababayaan niya na magtatanong tayo sa Kanya. Tama? Dahil kapag wala kang tanong na parang alam na lahat,
hindi ka mapapahayagan ng Panginoon na higit pang malalim. Tama? O yung pagkaing napapanahon. Tandaan natin, ang mensaheng pininindigan natin at tinatayuan, hindi basta mensahe, kundi ito yung mensaheng napapanahon. Fresh message na hindi nyo matatagpuan po ito sa mga seminaryo at o mga sabihin natin theological schools o sa mga fundamental churches. Hindi nyo po matatagpuan ito. Kundi ito po ay direct revelation from God. So, ang gusto kong ibahagi sa inyo mga kapatid, yung dual application of the scriptures. Hindi naman ibig sabihin na dual application ay isa doon tama, isa mali. Kundi pag sinabing dual application, dahil sa gawa ng takbo ng panahon di ba? God is all-knowing, di ba? Halimbawa, nagbigay siya ng bersikulo dito, patungkol dito, pero yung patungkol dito, sa first coming of Messiah, ay tumutungkol din sa second coming. Pero, ang ginagawa ng Messiah, dahil siya ay nasa kanya ang all-knowing God, parang kinokompress niya na lang yung kwento niya. Parang yung kaganapan dito at yung kaganapan dito ay pag-isahin niya sa pamamagitan ng kanyang simpleng pagkikwento. Kasi hindi na naman lahat ng sinasabi ng Panginoon na ilista ng mga alagad di ba? Amen? Sabi nga maraming mga bagay na ginawa siya na hindi kayang isulat Sabi nga, di ba? Sabi sa amen? So yung sapat yung mga nasusulat, nakasulat na para mabuksan ang kaisipan natin. Tama? Sabi sa amen? Hindi ang Panginoon magbibigay na napaka-detalye kasi ang Panginoon may tinatago rin Tama? Hindi lahat ipinakita ng Panginoon, may mga itinatago siya para yun sa mga naghahangad, makaalam ng buong katotohanan. Yung nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Amen? Kaya hindi po yung pag may gawain, okay lang. Pag walang gawain, okay din. Hindi ibibigay yung ganun Kailangan nagpapahalaga tayo. Lalo na alam natin na malapit nang dumating ang Panginoon. Ito po yung panahon ng paglilinis niya. So, yung dual application of the scriptures regarding His first coming and second coming. Yung tinatawag na great and dreadful day. Na sinasabi sa Malakay chapter 4 verse 5 and 6. So yun. Isa-isahin lang natin. Punta muna tayo doon. Dual application of the scripture. Ulitin ko, dual application, hindi dual statement. So ito po yung propetang binabanggit natin kanina pa, para sa kapakanan ng mga baguhan natin kasama. Malakay chapter 4 verse 4 to 6 na itutuloy ko. Diretso ko na. Sabi dito, remember ye the law of Moses. So binanggit si Moses dito, Sino si Moses? Ulitin ko sa inyo. Yung shepherd na kagaya ni Kristo na binabanggit. Ni Kristo na ng Panginoon Diyos pala na sabi niya, isusugo ko ang isang shepherd. At siya yung mag-iingat sa inyo. Dalawa kasi yung shepherd. Shepherd ni Israel. Diba? Inakay sila doon, diba? Si Moses ay type ni Christ. So, tuloy ko lang pagbasa. Remember ye the law of Moses, my servant, which
I commanded unto him in Horeb for all Israel with the statutes and judgments. So, ito na. Behold, dinuktong niya, no? Alalahanin, yung kautusan ni Moises. Tapos nagduktong siya. Behold, I will send you Elijah, the prophet, before the coming of the great. Dito yun. Great. Diretsong paliwanag na lang. Great. Bakit great? Sapagkat may katubusan. Tama? Insinugo ang manunubos para maibalik tayo sa Diyos. Tama? Kaya tinawag yan great. And, may end doon, dreadful day, o yung kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Saan yun? Dito po yun. Preparasyon yun para sa 1,000 years na kanyang paghahari. Dreadful day dahil hahatulan niya ang sanlibutang ito ng galit, mga kapatid. Shall we say amen? May galit na darating. Hindi lang siya, sabihin natin Diyos na mabuti, Diyos ng pag-ibig. Kundi kapag ang pag-ibig niya, ang kabutihan niya ay tinanggihan ng tao, mga kapatid, dito nila mararamdaman ang galit ng Diyos, ang puot ng Diyos, ang wrath of God. So, ang Diyos din pala ay marunong magalit. Tama? Daw say amen? So, yan, isusugo sino? Si Elijah. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Alam natin, yung Elijah po dito, walang iba kundi si John the Baptist. Tama? With the same anointing of Elijah, no? Para sa kapakanan ng baguhan natin makikinig na si Elijah ay may pahid o may power. Si John the Baptist ay may power ng katulad kay Elijah or Elias. So isinugo siya dito para ipakilala ang dakilang manunubos. So ano pa? Great and dreadful day of the Lord, and he shall turn the heart of the fathers to the children. Yung fathers, yung mga mananampalataya dito sa first coming of Christ. To the children. Sino yung children? Yung mga dinatnan ni Kristo. Kasi naghihintay ng Messiah ang mga Old Testament people, So, yan ang kadahilanan na lumitaw si John the Baptist para ipakilala ang kordero ng Diyos sa kanila. Behold the Lamb of God that take away the sins of the world. So, yan. He shall turn the heart of the fathers to the children, yung early Christian yan. And the heart of the children, sino yun? Tayo na yun. Yung nabubuhay sa huling panahon. Dito. Maging hanggang dito, lahat yan. Pabalik. Kasi, may dalawang purpose ang pagparito nung ganong uri ng anointing, para sa mga hintil at para sa bayang Israel. Yung anointing na yan ni Elijah, ni Elias, sa isang layunin. He shall turn the heart of the fathers. Yung Old Testament says to the children, yung early Christians, and the heart of the children, tayo yun, to their fathers. Ibig sabihin, yung pananampalatayang sa panahon ito, mga anak. Lest I come and smite the earth with a curse. So yun, darating na po yung galit kapag ka
natupad yung pagsasauli ng puso ng mga anak. Tayo yon. Puso ng mga anak. Tandaan natin, yung pananampalataya yung tinutukoy doon, di ba? Puso ng mga anak sa mga magulang. Kaya itong Malakay, chapter 4, verses 4 to 6, mga kapatid. Kapasin natin dito, may dalawang aplikasyon. Tama? Ha? Shall we say amen? Ano yung dalawang aplikasyon nito? Dito sa verse 5, yung sabi doon, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great. Yun yung isa, great and dreadful day of the Lord. Yung dalawang panahon na yon na isusugo yung anointing na ito o yung kapangyarihang ito ni Elijah. Amen? So dito, kay John the Baptist, then kay William Marion Branham, na kinilala ng maraming tao. Message of perfection. Then, through the fivefold ministry, nagagamitin sa panahong ito. At sabi pa dito, before the coming of the great and dreadful day, dito na. So, bago dumating yung galit, ibig sabihin, magpapahayag muli siya sa bayang Israel naman. Tama? Matapos na tayo po ay agawin sa rapture, babalikan niya naman yung Israel. With the same power, Moises and Elijah. Naintindihan natin? So, isa yan mga anak, sa tinitignan natin. Dual application of the scriptures. Titignan lang natin yon para hindi tayo nalilito. Tama? Kasi once lang binanggit yung pagparito ni Elijah, pero ang nakakalito doon, bakit isang great day at isang dreadful day na hindi mo naman pwedeng pagsabayin yon sa isang panahon. Tama? Naintindihan natin? Great sa kadahilan ng tinubos tayo ng kordero sa lahat ng ating kasalanan. Tama po? The dreadful day o yung terrible day sa kadahilan ng hahatol siya sa panahon na yan ng kanyang pagbabalik, mga kapatid. Before His coming. Tinutukoy dito yung coming, di ba? Ng Messiah. Sabi say amen? Hindi yung coming ni Elijah ang tinutukoy dyan, yung coming ng Messiah. Tama? Naghahanda lang si Elijah ng daan para sa Panginoon. Tama ba? Parang si John the Baptist, sabi niya, naparito ako, ipinaghahanda ko ng daan ang Panginoon. Tama? Shall we say amen? Naintindihan natin? So, yun ang purpose ng bagay nito. Regarding His first coming, second coming, yung great day of the Lord, and yung dreadful day of the Lord. So, yun. So, Matthew 24, may makikita po tayo dito, no? Punta tayo sa Matthew 24. Sige po. And Jesus went out and departed from the temple. Yung templo ni Israel, yung second temple, mga anak. And His disciples came to Him for to show Him the buildings of the temple. Mahalaga kasi itong templo para sa mga Hudyo dahil doon nila kinakatagpo ang Panginoon na mga handog, mga alay, mga bagay na susunugin at yung pagdiriwang ng pag-alala sa kanyang ginawa, mga kapatid. And Jesus said unto them, see ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left
Here, one stone upon another that shall not be thrown down. So yung second temple, yun ang kasasapitan, ano? Walang bato na maiiwan sa kapwa bato na hindi babagsak. Anong ibig sabihin nun? Magigiba. Tama po? Magigiba. Itong second temple na ito na pinagsikapang maitayo ng mga Hudyo. At ang sabi pa nila, ipinapakita kay Jesus, Panginoon, pagmasdan mo ang napakagandang templong ito. Ito lang yung templo na tinawag na beautiful temple, yung second temple na yan, di ba? Kaso ang sagot ni Jesus sa kanila, walang bato na maiiwan sa kapwa bato ang hindi ibabagsak. So nangyari ba ito? Na magigiba ang templo? Nangyari. Kailan po yan? 70 AD. Tama. Yung salakayin po sila ng mga Romano. So ito'y panahon na ng mga hintil nangyari. Tama? Panahon na ng mga hintil po ito naganap. Dahil sa pagtanggi ni Israel ay lumayo yung dealing ng Panginoon para sa kanila. At sila'y pinagtabuyan sa lahat ng bansa. At tayo po ngayon yung nag-i-enjoy ng biyaya ni Kristo. Samantalang si Israel hanggang ngayon ay bulag pa rin. Naintindihan po natin? Ha? Bulag at nag-iintay pa rin sa Misaya. Hindi nila alam. Di ba? Nag-i-enjoy na tayo. Tama? Ha? Nag-i-enjoy na tayo sa mga biyaya ni Kristo na hanggang ngayon hindi nila makita, mga kapatid. And as he sat down upon the Mount of Olives, verse 3, the disciples came unto him privately saying, Tell us, when shall these things be? Yung tinutukoy niya yung pagkagiba ng templo. Kailan mangyayari ang Panginoon? Ngayon, nagdagdag pa sila ng tanong, What shall be the sign of thy coming? Diba? So, ano ang tinutukoy doon? Yung second coming. Tama? Kasi siya na yung nangungusap doon eh. What shall be the sign of thy coming? And of the end of the world. So, yun, matatapos pala. Ang tinutukoy niyang end of the world, mga kapatid, hindi ibig sabihin na i-annihilate ang lupang nilikha ng Panginoon. Hindi. Yung ibig sabihin yun, yung worldly things, yung makamundahang bagay ng lupang ito, mga kapatid, wawakasan ng Panginoon. Yun po ang wawakasan. Tama? Shall we say amen? Pero mananatili po ito, ang gagawin ng Panginoon, kanya lamang itong lilinisin. Tama? Aalisin lahat ng traces of sins. Shall we say amen? Lahat ng karumihan, lahat ng tanda ng kasalanan, aalisin ng Panginoon. Diyan tinutukoy na the end of the world. May pagbabagong gagawin ng Panginoon. And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Yan. Marami ngayon. Christ means anointed one. Kaya marami ngayon, sa panahon natin ngayon, maraming nagkiklaim na sila'y pinahiran ng Espiritu ni Kristo. Tama? Shall we say amen? Kaya napakaraming uri na mga ngaral sa panahong ito. Iba-ibang klase. Napansin ba ninyo? Amen? Pero sabi ko nga, mga kapatid, sabi rin ni Brother Jackson, naniwala ako, na ang totoong fivefold ministry, ang totoong lingkod ng Panginoon Diyos, hindi mangangaral ng 4 na tama at pagkatapos isang mali. Hindi pwedeng ganon. Shall we say amen? Kahit na ba sabihin natin, anointed one yun nagpakita ng mga palatandaan Pero sa dulo, mga kapatid,
lumihis ang turo. Napakadelikado nun. Mag-isip-isip na tayo niyan. At hanggang sa panahong ito, ang kaparaanan ng kanyang pangangaral ay denominational. Ibig sabihin niya, kapag denominational na ang pangangaral, ibig sabihin, bumalik na si sistema yan. Dahil ang ipapangaral ng tunay na mangangaral, itong tandaan ninyo, ay yung pagkaing napapanahon. Tama? Kung hindi lang napapanahon niya, ba't nandiyan ka pa? Gusto niyo bang ma-rapture? Kailangan natin yung pagkain ng agila. Sabi sa amen. Ibang pagkain ng fundamental churches sa pagkain ng agila. Kaya nga maiiwan sila eh. At tandaan natin, tuturuan sila ng Panginoon sa panahon na yan ng persecution sa ibabaw ng lupa. Tuturuan sila. Dahil hindi kayo naniwala sa salita eh. Kailangan salita pa lang, paalala pa lang, warning pa lang, sampalatayanan na natin yan. Dahil hindi nagsisinungaling ang Misaya sa kanyang mga salita. Maghanda nga kayo, maghanda nga kayo, maghanda nga kayo. Iba pinaghahanda eh. Christmas and Happy New Year eh. Yan ba yung may malasakit sa pagtitipon? Kasi, pagka ganyan, tandaan natin, ang Biblia rin nagsasabi na may 5 months tormention sa mga maiiwan. Kaya, babaliwalay mo ba yan? Sige nga. Pag binaliwala mo yan, ibig sabihin, wala kang takot sa Diyos. Gaya lang nag-uusap ang Biblia, 5 months tormention, under the rulership of Napoleon. Diretso na natin sabihin, Napoleon. Napoleon Abaddon. Diba? Apollyon. The destroyer. The angel of the abyss. Galing sa ilalim yun. Aahon siya. Mga kapatid, world leader sa panahon na yan. Dito, 666. Ano pa? Wicked emperor. Mas masahol pa ito kay Nero. Si Nero may tatak ng 666 eh. Di ba? Nasahol pa doon. Shall we say amen? Many shall come in my name saying, I am Christ, and shall deceive many. Maraming nadaya eh. Sabi nga ng propeta, ang kasinungalingan ay nanganganak. A little leavening the whole lump. Konting pagkakamali lang na idagdag mo dyan sa salita ng Diyos. Lahat yan mali na. Diba? Yung diablo nga eh. Yung serpente, sinabi lang, idinagdag lang niya no. Diba? O not, thou shall not surely die. Dahil lang doon sa salitang not, mga kapatid, huulog ang lahi ng tao. Shall we say amen? Malinaw yun. Sabi ng Panginoon, huwag kayong kakain. Thou shall not eat of the tree of knowledge of good and evil. For the day that you eat it thereof, you shall surely die. Sigurado kayong mamamatay. Sabi ng serpent kay Eva, thou shall not surely die. Not lang yung idinagdag. Gaano pa kayo isang mga ngaral araw-araw nangangaral Iba-ibang topic, iba-ibang turo, iba-ibang pananaw. Hindi naman pinapayagan ng Biblia yung iba-iba na yan. Tandaan natin, may false Jesus sa Biblia. Hindi lahat yan nangangaral ng katotohanan. Yung mga mangangaral ng Diyos, talagang may naintindihan sila. Simple lang. Simple lang yon.
pero mabubuksan ang unawa mo. Shall we say amen? Yun ang kailangan natin. And ye shall hear of wars and rumors of wars. So yan na nga, nangyayari na nga dyan. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass. So yan, mga kaganapan dito, sinasaysay ni Kristo, no? Mga wars and rumors of wars sa times of Gentiles, mga kapatid. At sa panahong ito, na malapit na siyang darating, mga kapatid. Sabi nito, for all these things must come to pass. But the end is not yet. So hindi pa. Yung mga gera na yan, palatandaan pa lang yan. Mga kapatid. Sa verse 7, for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, pestilences, earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. So yun, pasimula pa lang pala yun. Ang dami na, di ba? Sa Facebook, nakakita ba ninyo? Then shall deliver you up to be afflicted si Israel. Magkagayay ibibigay kayo sa kapighatian. Saan yan? Una dito. Dahil sa kanilang pagtanggi. Di ba? Tama po? 70 AD. Nagkaroon ng dakilang kapighatian kay Israel. Di ba? 70 AD, pinagtabuyan sila sa lahat ng bansa ng mga Romans, di ba? At mauulit yon. Dahil may dual application eh. Yung mga pagsasaysay ni Kristo, may dual application yun. Isa pa dito. Sa dakilang kapighatian pa rin. At ang sentro ng dakilang kapighatian ay ang bayang Israel. So, say amen? Yan ang sentro, mga anak. Then they shall deliver you up to be afflicted. Bibigay kayo sa kapighatian. At kayo'y papatayin. At kayo'y kapopotan ng lahat ng bansa dahil sa aking pangalan. Di ba? So, say amen? Pansinin niyo kapag si Netanyahu nagsasalita sa United Nations at nangangatwiran, nagbo-boycott, nagbo-walk out yung mga miyembro ng iba't ibang bansa doon. Di ba? Sign niya na ayaw nila mapakinggan yung pangangatwiran ni Israel. Tama? Amen? Sign na yan. Verse 10. Dahil sa kanyang pangalan, ibig sabihin, kung yun ay sa political side, yung bilanggit ko kanina, pero pag sa spiritual side, ang tingin nila sa mga Hudyo, mamamatay tao dahil sila nagsasabi, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Kaya maraming ding galit sa kanila. Tama? Hindi lang sa political, kundi doon sa walang revelasyon, mga kapatid, na spiritual. Pero kung may revelasyon ka, mamahalin mo si Israel. Tama? Kasi sila yung mga pinili ng Panginoon Dala lamang ng kanilang pagkabulag, pansamantalang nakarating sa atin ang biyaya. Tama? Sabi sa amen? Pero muli siyang ibabalik dito. Tama? Dito. Tama? Moises and Elijah. Tama? Dito, nauna na yung unang Elijah. So yun ang dual application yun. Tapos yung Elijah sa mga hintil, William Marion Branham. Para sa atin naman yun. Pero hindi pa napuspus dyan dahil another Elijah na naman dito. Kasama na si Moises. Yung Brother Johnson, yung shepherd. At yung fellow, yung companion ni Kristo. Di ba? Naalala niyo yun? Yung companion. Tuloy ko lang So yun. And then shall many be offended and shall betray one another and shall hate one another. And many false prophets
shall rise and shall deceive many. So yun. Kaya mag-iingat tayo, mga anak, mga kapatid. Ang daming matatamis ang dila eh. Hindi ba? Nangangako ng kaligtasan. Pagkatapos turuan ka na ang Diyos ay tatlo, hati-hati. Tama ba yon? Paglilihis yan. Tama? There is only one God. And one mediator between God and man. The man, Christ Jesus. Yung panganay sa lahat ng magkakapatid. Yun ang tamang pagkaunawa sa banal na kasulatan. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Brother Johnson, may mga napakinggan ako tungkol sa kwento na yung maging yung mga maiinit under the ministry of Brother Jackson ito. Wala nang katiyakan. Hindi ko nga alam kung ligtas ako eh. Meron bang ganyang pananalita under Jackson Ministry? Sige nga, pastor pa yan Kasi maling leadership ang sinundan niya eh. Maling leadership. Tuturuan ko yung bumili dito sa Black Horse. Alam ko, kilala niyo yan kung sino nagtuturo niya eh. Alam niyo ba, itong Black Horse na to, Antichrist yan eh. Yung mga walang malay, ituturo niya, dito kayo bumili. Yan ang kanyang turo eh. Yung Polish Virgin daw, dito daw bibili. Wala ka mabibili dyan, kamatayan nga yan eh. Bumili ka doon sa totoong fivefold ministry. Buy the truth and sell it not. Kaya yun nakabibili. Doon sa totoo, tama? Doon sa totoo, walang halong libadura. Kaya nagkaloko-loko eh. May isa pa nga doon eh. Doon din, sa lugar na yun Hindi ko nababanggitin ng detalye. Alam na nila kung sino to eh. Kundi daw dahil kay Judas, hindi daw sila naliligtas. Kayo yan. Ibig sabihin, may malasakit ka pa kay Judas dahil pinagbentahan niya si Kristo. Anong bang gusto mong palabasin? Mabuti naman yung tao. Ito yung kinikwento ko lang, Kasi kasalanan niyo yan eh. Yung pag-list ninyo sa mensahe, kaya lumili. Yung hindi ninyo pagtanggap sa leadership. Laging may lead apostle. Laging may lead prophet. Tama. Hindi basta lang tatayo ka lang dyan, ako evangelist, tatayo ka lang bigla, ako teacher, ako ganito, ako ganito. Hindi ganon. Kailangan may pundasyon ka. Ano bang pundasyon? Apostles and prophets. Tama. Hindi naman ibig sabihin nag-aral ka sa Bible school o sa theological school isa ka na dyan sa 5 opisina na yan. Hindi. Maliban na sumunod ka doon sa leadership, doon sa programa ng Panginoon. Sa pundasyon na itinatag ng Panginoon. Ano yan? Apostles and prophets, yung binabanggit ni Pablo. Naintindihan natin? Kung teacher ka, under ka. Sa apostol, lead apostle yun, and lead prophet, under ka lagi doon. Kasi sila yung pundasyon yung dalawa eh. Tayo'y sumusunod lamang. Tama? Hindi pa pwedeng pangunahan mo sila o kaya'y maliban na may pagkatawag ka. At kailangan, based on the Bible, malinaw din ang turo mo. Pero kung may bahagya o maaaring hindi pa napapanahon, yan yung dalawa. Ito yung dalawa. Apostles and prophets. Kailangan may lead ministry. May nagli-lead kailangan sa ministry.
Si Brother Jackson, masasabi ko, napakalilinaw ng turo niya talaga. Kaya ngayon kumukontra kay Brother Jackson, nasan na ba kayo? Kayo nagsasabi na naghahangad kayo ng liwanag. Ngayon nandito na. Kayo naman yung nagtatago. Kailangan meron kayong isang bibig. Di ba? Magsalita na lamang ng isang salita. Di ba, Brother Johnson? Isa lamang salita, yung makatotohanan. Kasi kapag hindi ka nanindigan dyan, iba na yan. Kalau mas hindi naninindigan, may pagkaano yan Hindi mo malaman kung ano Di ba? Lalaki ba yan o babae? Hindi mo alam Walang paninindigan Ganun yun Madalas ako man nag-iinip na may bakla Mga kapatid, nagpupursis yun Pagkatapos nanggulo sa simbahan. So ito na nga yung ito nga yung ibig sabihin ng panaginip. May bakla. May bakla. Doon kami. Nanggulo yung mga bakla doon. Kahit saan ka magtayo ng simbahan, kapag bakla ang espiritu mo, hindi yan matatayo. Hindi yan matatayo. Gigibain ng Diyos yan. Maniwala ka. Magsisi ka muna. Para yung mga pangarap mo, baka magkatotoo. Baka pa lang. Di ba? Kasi, ang calling ng tao, base sa pagkatawag ng Diyos, hindi dahil sa nangarap tayo maging preacher Meron mga ganyan Pero nga, mga matatagal ko ng kausap, 30 years, 40 years, nangangarap lagi, magtatayo ako ng simbahan, pupunta ako doon, sisigaw ako doon. Kapag hindi kalooban ng Diyos yan, gibayan. Sumunod ka muna sa katotohanan. Kilalanin mo ang pundasyon para maitatag ka. Kasi kapag wala kang pundasyon, gibayan. Apostles and prophets ang pundasyon. Yun ang malinaw. But he that shall endure unto the end shall be saved. So ayan na, yung pangangaral ng Ebanghelyo. Mayroon kailang mapagtagumpayan ng tao. And this gospel of the kingdom shall be preached into all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Yung end ng sanlibutan ang tinutukoy yung mga gawa ng sanlibutan ito, tatapusin ng Panginoon yan. Sa 15, when ye therefore shall see the abomination of desolation, yung kasuklam na paninira, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place. Whoso readeth, let him understand. So ito na yung sign sa kanila, sa mga Hudyo. Pinagsasabihan sila ng Panginoon, binibigyan sila ng warning. Kaya nga, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira sa inyo, ng haring ito, na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel, na nakatayo sa dakong banal, Jerusalem yon, unawain ng bumabasa. So ito na, ibig sabihin, nagdalawang balik o tatlong balik si Titus. So i-apply mo dito yan. Para pasukuin si Israel. Pero hindi siya pumayag. Kaya ano nangyari? Pagkagiba. Ano yan? Pinahintulot ng Panginoon Diyos para hatulan sila dahil sa kailang pagtanggi sa Messiah. Amen. Yes, amen. So, sabi ni Pablo, at nang sila'y magsitutol sa Book of Acts to, sa kanilang pangangaral, panahon ng kanilang pangangaral. Nang sila'y magsitutol, ang mga Hudyo, at
magsipamusong ay ipinagpag niya ang kanyang kasuotan at sa kanila'y sinabi, ay inyong dugo'y sumasa inyong sariling mga ulo. Ako'y malinis, buhat ngayoy paroroon ako sa mga hintil. Sino yan? Si Pablo yan. Mga kapatid, mga anak, at siya'y umalis doon at pumasok sa bahay ng isang lalaking nagngangalang Tito Justo. So doon nagsimula na ipinangaral na po sa mga hintil ang Ebanghelyo. Balik po tayo dito. Ano ang pagpapauna ng Panginoon? Dahil sa pagdating pagdating ng Antikristo sa bayang ito. Then let them which be in Judea flee into the mountains. So yun, takas na kayo. Di ba? Shall we say amen? Ang Panginoon ay nagbigay ng paalala. Magsitakas na kayo. Kapag nakita nyo yan, yung maninira na yan, nakasuklam-suklam. And let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house. Huwag ka na lumingon, takas na kayo. Pag nakita ninyo na yung palatandaan yan, dito yun, mga kapatid. Neither let him which is in the field return back to take his clothes. And who unto them that are with a child, and to them that give suck in those days? But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. So yan, Brother Johnson, winter pa lang ngayon sa Israel, ano? Tama. Ngayon yung pinakamalamig di ba? December and January, yun ang pinakamalamig sa Israel. Paano mo nga naman isisilang yung bata doon sa sabsaban na open air yun? Di gininaw yung bata, no? So, hindi yan na exact day na kapanganakan ng Panginoon. O birth of Christ. Hindi po yan na exact. At yung maging yung mga hayop, nandun sa sabsaban, ano? Hindi po. Hindi nila kakayanin yung lamig ngayon. So 20, but pray ye that your flight be not in the winter. Ayun. Yung pagtakas ninyo, huwag magiging winter kasi napakahirap tumakas ng ganun, di ba? So, hindi alam ng kaaway nila to. Tama. So, say amen? Kung paano nila i-annihilate si Israel dahil maraming galit kay Israel. Sabi ng Panginoon sa mga alagad ng mga Israelita, pray that your flight, yung pagtakas ninyo, be not in the winter, neither on the Sabbath day. So, itong pagtakas na ito, dalawa yan. 70 AD. Tama? Sabihan sila. Na pag nakita nyo, yan, nagpabalik-balik yung Antikristo na yan, yung emperador na yan, yan ang sisira sa inyo. Kayo, mga sumasampalataya sa aking salita, magsitakas na kayo. Tama? Shall we say amen? Flee into the mountains. Yung bandang Israel, yung bandang Jordan na yan puro bundukin yan takas na kayo doon, mga ibang bayan na kayo, mga kapatid. Yun ang ibig sabihin nun. Pero dito sa panahong ito, dito sa panahong ito ng Great Tribulation, mauulit yung mga salitang ito ni Kristo. Kaya nga may dual application di ba? Of the scripture. But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time. No, nor ever shall be. May dakilang kapighatian. Nauna na, 70 AD. Pero yung sumunod, mas dakilang kapighatian ito. Para sa mga Hudyo at sa mga
tagasunod ni Kristo na naiwan sa rapture. 5 months tormention eh. Tatagalan ba natin? Yan lang. Mapasok ka lang na kung ano eh, hindi mo nakakayanan. Dito, 5 months tormention. And except those days should be shortened, there should be no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. So pinaigsi lang para dun sa elected. Sinong elected ang tinutukoy dito? Yung mga remnant of the Jews, sabihin natin. Yung mga natitira pa. Yung few men. Pero karamihan sa kanila, sabi ni Sicaria, 2/3 eh. Tama. Sabi ni Sicaria, 2/3 of the Jews. Punta nga natin. Patay yun. Eto na, dito tayo. Eto, may dual application din ito, mga anak, mga kapatid. Para hindi kayo malito, ayoko nalilito kayo eh. 13 verse 7. Awake, O sword, against my shepherd. Yung against my shepherd, pwede itong i-apply kay Kristo. Tandaan natin. Tingin tayo ng versikulo. Actually, kinote up ito ni Kristo, no? Mark chapter 14, verse 27. At sinabi sa kanila ni Jesus, kayong lahat ay mga titisod sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang tupa. Matthew chapter 26 verse 31. Nang magkagayon sinabi sa kanila ni Jesus, kayong lahat ay magdaramdam sa akin sa gabing ito, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang tupa. So kanina may i-apply? O saan may i-apply? O saan pwedeng i-apply itong sinabi ni Sicaria dito, awake, o sword, alam bang sword, pamatay di ba? Gumising ka. O tabak. Laban sa aking shepherd. Sino yan? Si Kristo. Pwede mong i-apply doon. Tama? Sabi sa amen? Kasi keynote nga ni Kristo eh. Ibig sabihin, may ganong pangyayari. Tama? Pero sa kabuuan nito, pag binasa mo po ito ng buo, ang pinaka aplikasyon nito ay sa dakilang kapighatian. Kasi may dual application of the scripture di ba? Pag sinabing Great Tribulation, applicable yan 70 AD. At applicable din yan sa last 3.5 years sa book of Daniel. O last week of Daniel. Tama? Tingnan nyo Bakit ko sinabi ito o naituro na hindi ito applicable sa first coming ng Kristo, kundi dito po sa second coming. Sabi dito, awake, O sword, against my shepherd, Moses. Tama. Si Moses ang shepherd ni Israel. Tandaan natin. And against the man that is my fellow. Sino yun? Against the man that is my companion. Sino yun? Si John the Baptist na may anointing ni Elijah. Tama? Shall we say amen? So, pinalabo lang ng Panginoon dito. Para ipahayag sa inyo. Moises and Elijah, yung huling dalawang propeta na magre-restore ng lahat ng bagay ni Israel. Tama? At nauna lamang yung Elijah sa Hintil, para sa atin yon, para sa layunin ng rapture. Tama? Pero yung Moses and Elijah dito, para i-restore naman si Israel.
Dahil magkaiba ng dealing si Israel at sa Gentile eh. Ang Panginoon. Naintindihan natin? Tuloy ko. Against the man that is my fellow, si Elijah yan. Said the Lord of hosts, smite the shepherd. Si Moises, saktan niya. And the sheep shall be scattered. Ano nangyari? Takbuhan si Israel, di ba? So, say amen? Alang sabi ni Jesus? Flee onto the mountains. Doon ang kaligtasan ninyo. Yung iba nangalat sa buong mundo sa panahon na yan. Buong mundo kumalat sila eh, di ba? Wala silang napagtaguan eh, di ba? Yung mga mahihina, yun lang natira eh, yun lang naiwan eh. Sa bayang ito, mga anak. Ngayon, pagdating dito, ito instruction. The sheep shall be scattered, and I will turn mine hand upon the little ones. Sa pagkakatagalog, aking ipipihit ang aking kamay laban sa mga maliit. So, Israelita pa rin ito, kaya lang mapapatay sila. Tingnan nyo yung thought. Tingnan nyo yung thought. Tingnan nyo lang yung thought. And it shall come to pass that in all the land, Israel, said the Lord, 2 parts shall be cut off and die. Malinaw? Pero sa unang pagparito ng Panginoon, kasi shepherd din siya, di ba? Siya din na shepherd na sinaktan, tama ba? Amen? Around 33 AD yun. Tama ba ako? 33 AD inihap. Pero, ang agwat niya 40 years bago nagkaroon ng Great Tribulation sa Israel. Tama? 70 AD. Pero dito, magkakasunod lang yan sa loob ng 3 inihap. Ito last week ng Daniel. Dito lamang sa 7 years na yan. Nangyari ang bagay nito. And it shall come to pass that in all the land, said the Lord, 2 parts therein shall be cut off and die. So dito yun. 2 parts ni Israel, patay. But the third shall be left therein. So yung third, nasaan yung third? Kasi patay lahat yun eh. Yung tinago doon sa Esal. Tama? Sa ilalim ng lupa. So say amen? And I will bring the third part through fire. Hindi ibig sabihin na susunugin sila. Yung fire dito, yung kanila magiging trial. Amen? And I will refine them. I-refine nga eh. As silver is refined, and I will try them as gold is tried. They shall call on me. Ayun, abay nagpupuri sa Panginoon eh, di ba? Tatawag sa Panginoon. Di buhay ito. Tama. Ano sabi ni Isaiah? Only few men left. Yung binhi ni Israel na itinago sa Esal, kasama dito yan, sa few men. I will try them as gold is tried, and they shall call on my name, and I will hear them, and I will say, it is my people, and they shall say, the Lord is my God. So, say amen. Ngayon, kung titignan nyo, asan na yan, ano? Yung buong talatang ito, Brother Johnson, doon pa lang sa verse 1 eh. Sabi doon, in that day there shall be a fountain open to the house of David or house of Israel and to the inhabitants of Jerusalem for sin and for uncleanness. Dahil marumi sila ngayon eh, di ba? Ibig sabihin, sabi dito sa Tagalog, mabubuksan ng isang bukal. Ano yan? Bukal ng pagpapala para kay Israel. Tama? Shall we say amen? And it shall come to pass that in that day, said the Lord of hosts, that I will cut off the names of idols out of the land. Saan yan? Hindi nangyari dito yan eh. Tama? Saan nangyari yan? Dito. Shall we say amen?
So makikita po natin yung dual application ng binanggit ko kanina. First coming at saka second coming. They shall no more be remembered. And also I will cause the prophets and the unclean spirit to pass out of the land. So wala na, mananahimik na din yung mga bulaan. Tama? Wala lang matitirang bulaan pa, Brother Johnson, sa panahon nito. Tama? Kasi may dalawa ng propeta doon eh. Makapangyarihan niya, Moses and Elijah yan. Pag binasa niyo yung kwento nila, ng buhay nila, yung kapangyarihan ng Diyos sa dalawa na yan, walang sino mang hari makapanaig sa kanila. So, ganun din sa ministry nila sa panahon na yan. Kailan ba yan, Brother Artie? Pag nakatayo na yung templo ng Israel, hintayin niyo yun. Kukunin pa lang nila yung lupa. Wala pa rin yung lupa. Ha? Yung kapangyarihan ng Diyos sa dalawa na yan, mga kapatid. And it shall come to pass that when any shall yet prophesy, then his father and his mother that begat him shall say unto him, Thou shalt not live, for thou speakest lies in the name of the Lord, and his father and his mother that begat him shall trust him true when he prophesieth. Hindi nangyari dito yan. Saan mangyayari yan dito? Sa panahong ito, dahil stricto na ang Panginoon sa panahon na yan. Tama? Stricto na, mga anak. It shall come to pass in that day, the prophets shall be ashamed, every one of his vision. Dito dami pong Pariseo sa Duceo nagkalat, Brother Johnson Skribo, di ba? Pero dito, pag dito mo ini-apply yan, mga kapatid, yan ang tamang aplikasyon. And they shall come to pass in that day that the prophets shall be ashamed, every one of his vision, when he had prophesied, neither shall they wear a rough garment to deceive. So yan, mga sinusuot nilang damit na gano'n, no? Kunyari, propeta sila, yung pala, bulaan. But he shall say, I am no prophet. So ito na, kumambyo na. I am an husbandman, for man taught me to keep cattle from my youth. Ayun. Hindi nila masabi, hindi nila matanggap na sila yung propeta Diba? Dahil nandoon na nakakahiya sa dalawa Tama? Diba sa amen? Nandoon, nagmi-ministry yung dalawa. Dito po sa chapter 13, nagmi-ministry yung dalawa. And one shall say unto him, What are these wounds in thine hands? Then he shall answer, Those with which I was wounded in the house of my friends. Ayun. Kapag ka ikaw pala nag-prophesy, bumisita ka sa kapatid mo dyan, o kaibigan, todas ka pag nasumpungan kang bulaan. Sabi sa amen. Dito nga kahit nasabihin na anak na nga kapag nagsinungaling, sasaksakin ng ina at ng ama Di ba? Nabasa ba natin kanina? Ha? Thou shalt not live, sabi doon sa verse 3 Then his father and his mother that begat him shall say to him, Thou shalt not live, for thou speakest lies in the name of the Lord. Sa verse 3. Sabi sa amen? Ganon kahigpit ang pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi yan biro-biro. Mangangaral ka ng 4 na tama, tapos isang mali. Papahamak mo ang tao sa isang mali mo. Tama? So dito, mga kapatid, eto na. Awake, O sword, against my shepherd. Against the man that is my fellow. Sino yan? Yung taong may anointing ni Elijah. Amen? Sino yung shepherd? Yung taong may anointing ni Moises. Smite the shepherd, and the sheep shall be scattered. Takbuhan ngayon si Israel. Dito yun, dito. Alang instruction? Flee to the mountains. Flee to the mountains. Amen?
Ano nangyari sa Book of Revelation? The earth helped the woman, di ba? Tama? Anong ginawa ng Panginoon? Ibinuka lang yung lupa. Ganun lang kasimple. O, binuka ng Panginoon yung lupa doon sa Mount Olives. Din, takasan na sila doon sa ilalim. Tago sila. Tama? Ha? For 3.5 years, hindi na sila nasumpungan ng European Union, mga kapatid. Ng Antichrist. Hindi na sila nasumpungan doon. At sinimulang katayin na yung mga naiwan sa rapture. Sino yun? Yung Polish virgins. 5 months tormentation nga sa mga maiiwan eh. And it shall come to pass that in all the land, Israelian, said the Lord, 2 parts there shall be cut off and die. O, yung 2 part nila. Ilang million sila ngayon? Meron ba 10? 2 parts therein shall be cut off and die. But the third, may third part pa pala. Ibig sabihin, yung buong bansa na yun, hahatiin mo sa 3 yung population nila. Tama? Sabi siya, amen? Tama ba ako? At yung 2/3 na yun, shall be cut off. Yung 2 parts. Yung 2 bahagi sa pagkakatagalog. Tama? At yung isang bahagi naman, shall be left therein. Sila yung mabubuhay. Yung 3rd part. Tama? Sabi sa amen? Ha? Bakit sila naingatan ng Panginoon for 3.5 years? Kasi nasa ilalim sila ng lupa. Habang ginegera ng yung Israel. Say amen. Pamumuno ng Antikristo. Sasakupin nila ang mundo eh. Bakit ko nasabing sasakupin nila ang mundo? Na parang imposible mangyari kasi lalaban yan, di ba? Tandaan natin, sigog, taob na sa panahon na yan, Brother Johnson, di ba? Tama. Mahina na si Gog, si Gog, kaya hindi na siya pwedeng makailam pa eh. Tama. Ang napakalakas na bansa ng Europe at Amerika. I will bring the 3rd part through fire. Si Israel lumalaban, pero patay. Doon sa verse 8 yun. Patay pa rin sila. Ayan. But the 3rd shall be left therein, and I will bring the 3rd part through fire, and I will refine them as silver is refined, and I will try them as gold is tried. They shall call on my name, and I will hear them, and I will say, it is my people, and they shall say, the Lord is my God. So yan, yung mga babangon dito sa harapan ng manunubos, sila yung re-reproduce dito. Yung mga matutuwid na tao yan. Karamihan sa kanila, binhi ni Israel. Shall we say amen? So yan, mga kapatid. At patungkol naman sa templo, dahil kulang na lang yung oras natin, yung una, the beautiful temple, destruction. Pero yung pangalawang application dito is restoration. Yun ang kaibahan nga lang, di ba? Amen? Pero temple pa rin ang pinag-usapan. Tama? Isang destruction of the second temple, then yung restoration or rebuilding of the third
temple, yun na ngayon ang gagamitin ni Israel. Yung third temple ngayon. Bagaman, sa Matthew 24, makikita mo, parang ang pagkikwento ng Panginoon, parang iisa, di ba? Tama? Pero sa kanyang mind, may dalawang tagpo siyang ipinapakita. So, say amen. O yung fleeing to the wilderness naman, fleeing to the mountains, si Israel, takas sa mga bundok. Hindi na, konti lang ang nalabi, pero hindi na nagbalik yun. Kaya nga ang Hudyo, di ba, sa panahon natin ngayon, di ba? Nagkalat sa buong mundo. Tama? Sabi sa amen? So, dala yan, mga anak, mga kapatid, dala ng pangangalat nila ng 70 AD. Pero yung fleeing to the wilderness naman, fleeing to the mountains, ang kaibahan naman yan, para dito, tinago sila sa lupa. Tama? May napagtaguan na sila. Tama? Pero iisang chapter lang ng Matthew 24. Tama? Nakita ba ninyo? Isang chapter lang na parang isipin natin na isang tagpo, pero may kaibahan. Yung unang pagparito at yung pangalawang pagbaba ni Kristo dito, yung pangalawang pagparito na niya, para maghari sa ibabaw ng lupa. So malinaw, sa mga dating nakapakinig na, kung nasusundan ninyo ay yan ay pinakasimple lang pagpapaliwanag yan base sa unawa na binigay sa atin ng Panginoon. Naintindihan po natin? Salamat sa Panginoon. At mahaba pa sana eh. 2:30, no? Hindi ko alam na ganun pala kahaba ito. Hindi naman pwedeng paspasan ko dahil ilan sa atin ay hindi pa masyadong aware dito o familiar. So yan, mga anak, mga kapatid, may dual application ang scripture. Kaya kung ito ay hindi pa unawa ng Panginoon, confusion ang labas ng isang tao. Tama? Halimbawa na lang yung shepherd. Tumutukoy pala yan kay Kristo. Bakit in-apply mo kay Moises yan? Tama ba? Pero pag binasa mo ang whole chapter ng Zechariah, hindi mo maia-apply yan sa first coming. Pero yung portion na yan, na I will smite the shepherd, yun ang pwede mong i-apply kay Kristo. Tama? Tama ba? Yung first coming, Moises and si Elijah din ang patay doon, tsaka yung bridegroom, tama? Tama? Si Elijah, patay din dyan eh. Nauna na nga lang si Elijah. Tama, bago namatay yung Panginoon, yung ating tagapagligtas. Then, mahabang panahon pa, 40 years pa, yung mga tinawag na little ones, yung lahi pa ni Israel, na pinagtabo yan sa lahat ng bansa. Pero dito, ulitin ko lang, one time lang yung kwento ni Zechariah. Diba? Verses 7, 8, and 9. Malinaw na yon, mga anak. So yan po yung dual application of the scripture. Hindi dapat tayo malito. Dahil sabi nga, when the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. Magliliwanag ang unawa natin. Sabi sa amen? Pasalamat po tayo sandali sa kabutihan ng Panginoon. Ama naming banal na nasa langit, muli minsan pa
O labi